Ako si Doña Pia Alba, ang babaeng binansagang baog, ang mukhang laging nasa misa, ang pusong paulit-ulit na nauupo sa pag-asam. Sa bawat pista, ako'y parol na walang sindi, maganda sa tingin, ngunit hungkag sa loob. Si Kapitan Tiago ang aking asawa, mabait, mapagbigay, at handang gawin ang lahat, maliban sa tanggapin na marahil ay wala kaming anak. Kaya kami naging alipin ng dasal. Dinala niya ako sa Antipolo, sa mga kumbento, sa bawat dambana ng may pangakong milagro. Ngunit pinakamatindi ang obando. Sa araw na yon, paulit-ulit kong binigkas ang ngalan ni na San Pascual Bailon, Santa Clara, at Nuestra Señora de Salambao. Umindak ang mga paa kong mabigat. Umayon ang indak sa pintig ng takot at pag-asa. Bigyan mo ako ng anak, tanging sigaw ng aking kaluluwa. Ang mga biyatay nagingitian, ang mga dalagay dumilat na, parang ako'y ang panata nilang natupad na. Ngunit sa puso ko, may pader na hindi mabuwag, ang hiya sa tawag na baog, at ang hapdi ng mga matang nanlalamig tuwing ako'y nadaraanan. Pagbalik namin sa Maynila, dumalas ang bisita sa aming bahay. Isang paring iginagalang ng lahat, matalim kung magsalita, mabigat kung pumuri, si Padre Damaso. Sa sala ay palagi siyang may dalang payo. Magtiwala ka, iha. Gagaling ang loob mo kung lalapit ka sa Diyos. At sa kumpisalan, mas lalo niyang pinatingkad ang pangako. Ang pananampalataya'y may gantimpala. May mga gabing mahahanginan ang lampara at biglang magsasara ang mga bintana. May mga bulong na hindi ko alam kung dasal o utos. Sa pagitan ng pag-iyak ko at ng pagtiyak ng isang tinig na may kapangyarihan, unti-unting nawala ang hangganan ng payo at panghihimasok ng pakikipagkumpisal at paglabag. Hindi ko ito isasalaysay ng hayagan. Sapat nang sabihing ang isang babae na niniliman ng kahihiyan at pagnanais maging ina ay madaling mapagsamantalahan ng sino mang may hawak ng susi sa kanyang pag-asa. Sa umagang sumunod, mas mabigat ang katawan at mas mahaba ang katahimikan. Sa kalendaryo, nagmarka ang isang buwang pumasok na kakaiba. At noon nagsimulang magbago ang aking hininga. Umuga ang sikmura ko sa unang pagdududa. Sumunod ang kaba, saka ang munting saya na pilit kong tinatanggihan. Baka naman, bulong ko, baka wala. Ngunit dumating ang ikalawang buwan at ikatlo at sa wakas, ang pag-amin ng katawan na matagal nang ipinagkait ng tadhana. Ako'y nagdalang tao. Sa saliw ng mga papuring dumaan sa aming tarangkahan, may isa ring tanong na tumitibok sa dibdib. Sa kanino nga ba ipinagkaloob ng langit ang milagro? Ngunit sino ba ako upang sumalungat sa galawang isinulat ng lipunan? Sa Maynila, ang mabuting babae ay tahimik. Ang masunuring may bahay ay hindi nagtatanong. Kaya itinali ko ang dila sa rosaryo at ang hiwaga sa tubig ng bendita. Lumipas ang mga buwan na parang mahabang nobena. Si Isabel ang naging anino ko. Nagbantay sa panghihina ko sa umaga. Nagtaboy ng mga tsismis sa hapon. Si Kapitan Tiago, tuwang-tuwa, ay nag-alay ng kandila sa bawat santo, nagpamigay ng limos, at nagbukas ng hapag sa kung sino-sino. Ako na may nagbilang ng gabi, nagbilang ng pintig, nagbilang ng pag-asa, at nagbilang din ng mga lihim na hindi ko mailagay sa alinmang pahina ng dasal.
Dumating ang panganganak na parang bagyo. Ang bawat kirot ay mahabang parusa at maikling pahinga. Ang bawat hinga ay sugal na maaring matalo sa susunod na saglit. "Konti pa," sabi ng mga kamay sa paligid ko. "Konti pa." Ulit ng katawan kong gumuguho. Sa gitna ng ingay ng palanggana, ng amoy ng langis at kandila, nakipagbuno ako sa pagitan ng pagiging ina at pagiging wala. Sa wakas, may iyak na pumutol sa dilim. Munting tinig na sumalubong sa akin na parang ilaw. Isang pangalan ang ibinulong nila, isang kinabukasan ang ibinalot sa kumot. Ako na may napatingin sa kisame. At sa unang pagkakataon, naramdaman kong kumpleto ang salitang buhay. Subalit ang kabuuan ay may kabayaran. Unti-unti, bumaon ang lamig sa aking mga daliri. Lumayo ang boses ng mga nagdarasal, pumusyaw ang mundo na para bang iniaayon sa isang lihim na kailanman ay hindi maaaring igiit. Sa nalalabing lakas, ipininid ko ang aking labi sa isang dasal. Panginoon, kung milagro ang handog, tanggapin mo rin ang pagod. Iligtas mo ang batang ito sa mga kamay na hindi nararapat. At doon ko naunawaan, may mga panalangin na tinutupad, ngunit hindi nang walang sugat. Ako si Doña Pia Alba. Sa talaan ng bayan, ako'y may bahay na malimit sa simbahan. Sa talaan ng langit, ako'y inang ipinagkait ng maraming taon at sa dulo'y ibinalik kapalit ng lahat. Kung bakit kami nagkaanak sa kabila ng sabi-sabing baog? Sapagkat ang salitang baog ay minsang hatol ng lipunan, hindi laging batas ng katawan. At sapagkat may mga kamay na umangkin sa kabanalan upang pihitin ang kapalaran. Hindi ko nabubuksan ang hiwagang yon ng buo. Sapat nang malaman ninyong sa pagitan ng dasal at dilim, may kapangyarihang umabuso at isang babaeng umako ng bigat upang may iluwal na liwanag. At ngayon, habang humuhupa ang aking hininga, ibinabalik ko sa may kapal ang lahat ng hindi ko nasagot. Ang mundo'y muling tatahimik. Yayakapin ako ng dilim na walang pangungutya, walang tanong, walang mata. Sa dulo, nauunawaan ko, ang aking pangarap na maging ina ay natupad. At ang halaga nito ay ang buong ako. Hayaang ang huling kalansing ng aking rosaryo ay maging pahina na isasara ninyo. Doon sa likod ng pahinang iyon, may sanggol na iiyak, may mundong iikot, at may lihim na mananatili sa pagitan ko at ng Diyos.